Lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Purihin ang Diyos na nakaupo sa luklukan. Purihin ang tupang nagligtas sa kaparusahan. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang pagsamba, sa'yo ang pasasalamat, sa'yo ang karangalan. Nalalaman mo ang lahat at nasa'yo ang lahat. Lahat ng kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. O Jesus, O Jesus. Lahat ng mga bansa ay haharap sa iyo. Lahat ng mga wika ay ihahayag ang ngalan mo. Purihin ang Diyos na nakaupo
sa luklukan. Purihin ang tupa. Ay tumayo ngayon, oras na ito. At kumamay po tayo ng mga kasama natin sa church. Kamustahin po natin sila. And welcome din po sa mga kasama natin sa online. Kami po ay natutuwa na may Facebook Live, pero mas natutuwa po kami kung kayo po ay kasama namin dito sa church. So, we pray na next time po ay makasama namin kayo dito sa physical. And sa mga nasa physical, pwede po tayo dito na mag-move forward na. Lalo po sa mga nasa likod. Tayo ay mapunta na sa harap. Okay na ba ang lahat? Parang wala yung iba Parang maraming wala. Maginaw. Okay, magsisimula po tayo sa isang tanong sa gabing ito. Pakihina po ng konti ang ating music. Bakit po tayo mag-worship sa Lord sa gabing ito? Tatanungin ko po kayo ngayon isa-isa. Si Ate Nova, bakit ka mag-worship kay Lord? Deserve ng Lord na ma-worship natin siya dahil sa mga ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Amen. Si Matthew, bakit ka mag-worship kay Lord ngayon? Para i-glorify po yung name niya. Para i-glorify yung name. Okay, next. Our next naman, sino yung kasunod natin? Si Angeline. Para po magpasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Para magpasalamat sa lahat ng ginawa niya sa akin. Si Joy Noy naman. Dahil deserve po niya. Ayun, deserve niya. Si Ian. Yun nga sabi, para magpasalamat kay Lord. Para magpasalamat kay Lord. Okay. Si JD. Dahil deserve ni Lord at siya yung Diyos na dapat nating sinasamba. Wow. Okay. Ano lang natin, bakit naman tayo sa mga bata? Bakit tayo mag-worship kay Lord? Yuri? Para pasalamatan siya. Para pasalamatan niya. Si Simon? Para pasalamatan din. Wow, very good. Palakpakan naman natin po yung mga nag-testimony. Tayo po lahat ay tumayo na. At alam niyo po, sobrang daming, sige po, worship team. Kasi yung anong kanta niyo? Ayan, salamat kasi yung ating lineup. So bakit ba tayo nagpupuri sa Lord? Siyempre, number one is para pasalamatan natin siya sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay natin. Siguro minsan naiisip natin, parang sa maghapon na to, parang wala naman atang magandang nangyari sa maghapon ko Parang sakto lang, walang pangit, wala ding maganda. Pero alam niyo po, sobrang daing dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amuyin mo yung hininga ng katabi mo. Humihinga ba? yung nagising ka ng umaga. Nakalimutan ko lang kung sino nag-testimony nun Or saan ko ba narinig? Sabi niya, yung moment na dumilat ka at nakita mong gising ka pa, iyon po ay sobrang laking dapat na ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kasi hindi lahat umaabot sa gantong ngayon, yung moment na to, iba wala na, hindi na nagigising sa umaga. Pero po sobrang dami nating dapat ipagpasalamat sa Lord. Kahit na marami nangyayari sa paligid natin na hindi natin naiintindihan, pero marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Deserve ba ni Lord yung pasasalamat natin? Yung pagpupuri po ba natin ay deserve ni Lord? Kahit na anong na-experience natin. Minsan napakadaling sabihin na, Lord, salamat. Excited tayong mag-worship sa Lord. Excited tayong mag-praising sa Kanya. Sobrang sarap kapag wala kang struggle, di ba? Parang binibigay mo lahat, tinotodo mo lahat. Hindi, kumbaga parang hindi sa'yo, kumbaga baliwala sa'yo yung ano man ang sitwasyon dito. Parang pag okay ang lahat, okay din yung worship natin, praising natin sa Lord. Pero kapag pangit na yung sitwasyon, okay ka pa din ba sa Lord? Diba? Doon natin malalaman kung talagang yung heart mo ay talagang sumasamba sa Panginoon or nagpupuri sa Kanya. Kapag pangit na yung sitwasyon, diretso ka pa din. Amen po ba?
So, dapat po, deserve po ba ni Lord yung papasalamat natin? So, lahat po tayo ay magpuri sa Panginoon. Sige po. Hindi ko pa unawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagupitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat,
Sa oras po na ito, isipin natin ng maigi. Wala naman talaga tayong kayang ibigay sa Panginoon kasi lahat naman ay galing sa Kanya. Sobrang nakaka-bless lang dahil mula pa noong Old Testament, yung mga inaalay ng mga Israelita kay Lord na mga handog, yun ay inaalay nila sa Lord, pero yun mismo ay galing sa Panginoon. Walang galing sa kanila dahil lahat ng inaalay nila, galing din naman mismo sa Lord yun. E natutuwa si Lord kapag sila ay naghahandog. Na kahit na yun ay galing sa Lord, pero dahil binibigay ng tao, hinahandog ng tao sa Diyos, natutuwa si Lord. And tayo mismo, sabi nga doon sa song natin, ano ba yung mayahandog natin, kundi yung life natin, na sa Kanya din mismo galing yung buhay natin. Wala naman talaga tayong kayang ihandog sa Panginoon. Kahit na anong yaman, anong meron tayo, anong pinangahawakan natin, hindi sapat yun eh. Sabi nga doon, kahit ialay natin yung lahat sa Panginoon, hindi enough yun para matumbasan natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Wala tayong kayang ibigay sa Panginoon. Diba? Liban sa buhay daw na nanggaling din naman sa Kanya. Kaya sa oras po na ito, alam niyo po, mayroong binigay si Lord sa atin na isang gift na talagang sobrang ma-appreciate natin. Yun po yung free will. Yung free will natin. Yung kakayanan nating magdesisyon. Diba? Binigyan tayo ni Lord ng kakayanan na magdesisyon kung ano yung dapat nating piliin. Hindi tayo ginawang robot ni Lord. Na sige ngayon, mag-worship ka ba? Sige, automatic, bigla kang mag-worship. Hindi. Meron tayong free will. Ibig sabihin, may kakayanan kang mag-decide ngayon na kaya mong ibigay yung best mo na worship sa Lord. Tayo yung nagdi-decide, hindi si Lord. Kaya kung meron naman tayong dapat ihandog sa Panginoon ngayon, yun yung best worship natin. Piliin mong sumamba ngayon. Piliin mong magpuri ngayon. Piliin mong ibigay ang lahat sa Panginoon. Kahit na alam mo, Lord, hindi naman to enough. Hindi naman sapat yung gagawin ko, Lord, pero bibigay ko yung best ko. Diba? Hindi ko man, Lord, kayang tumbasan yung ginawa mo, Lord, pero ibibigay ko, gagamitin ko yung free will ko ngayon na piliin ka, na sambahin ka ngayong gabing ito. Ano man ang sitwasyon sa buhay ko, ano man ang nararamdaman ko, Panginoon, pipiliin kita. Diba? Kaya nga dapat araw-araw natin pinipili si Lord. Kaya po sa pagsamba natin sa gabing ito, piliin talaga natin na ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Maaari po ba nating taas ang ating mga kamay at awitin po natin muli yung chorus. Minsan pa, ano pa bang mayahandog ko, Panginoon? Bigay po natin yung best worship natin sa Panginoon. Minsan pa po, sa huling pagkakataon, awitan po natin ang ating Panginoon. Ito hindi pa rin sapat. Ano pa ba, Lord, ang mayahandog namin, Panginoon? Kundi yung buhay namin na galing din sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, yung pagsamba ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ito hindi pa rin sapat. Minsan pa, ito hindi pa rin sapat, Panginoon. Kahit ihalay ang lahat.
Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Lord, ikaw yung unang nagmahal sa amin, Panginoon. Salamat dahil ikaw yung unang nagparamdam ng pagmamahal mo sa amin. Salamat dahil ipinakita mo, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na ibinigay mo sa amin bilang katubusan ng lahat ng aming kasalanan. Lord, salamat dahil liligtas mo kami, Panginoon. Lord, deserve mo yung buhay namin sa gabi ito, Lord. Deserve mo yung full attention namin sa pakikinig ng iyong salita sa gabi ito. Kaya Lord, dalangin namin na nag-glorify ka namin, napasalamatan ka namin, Lord God, sa gabi ito, Lord God. We pray, Panginoon, na sa oras na ito, Lord, patuloy nga na may-experience namin yung love mo, yung power mo sa oras nito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. Nag-brown out ng konti. Ayan. Okay po, sa mga nasa online po, we encourage you po na mag-join sa atin dito sa physical church. Iba pa rin yung pakiramdam kapag nasa church. Amen po ba? Kasi nasa online kasi medyo madaming distraction. So hindi na po natin papatagalin pa ang gabing ito. Tayo po idadako na sa mahalagang parte. At gusto po ng Panginoon na ilabas na natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook para po masulat natin kung ano man yung sasabihin sa atin ng Panginoon sa gabing ito. At ang magtuturo po ngayon ay hindi basta-bastang tao. At siya ay isang napaka-energetic na tao. And gusto po niya nakikinig lahat. Ayun niya. May mention niya kayo kapag hindi kayo nakikinig. Tawagin po natin, isa po siya sa mga primary leader ni PAS-A at isa siyang masipag na member ng ushering. Ano pa ba? Ng SOD. Tama ba? Hindi pa. Soon to be member ng SOD. Welcome po natin. Walang iba kundi si Armaine Villaperte. Palakpakan po natin si Lord. Hindi naman siya magpapalda kung hindi siya magtuturo ngayong gabing ito. Iba talaga pag minsan lang magpalda, nabubuli. Yan. So magandang gabi po sa ating lahat. Napakahinhin. Share ko lang po yung palda ko. Yan. So hi po sa mga nasa online, magandang gabi. I pray po na kahit nasa online tayo, makinig po tayo sa isang tabi kung saan ay mapapakinggan po natin yung message natin ngayong gabi. So, bago po tayo mag-start, pwede po ba tayong yumuko at hingin po natin ang guidance ng ating Diyos at Banal na Espiritu. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, patuloy na nagpapasalamat po kami dahil ngayong gabi, merong Disciples Night. Pwede pa kaming makapakinig ng salita mo. Pwede pa namin, Lord, marinig yung instructions mo. Kaya ngayong oras na to, Lord, hinihiling namin, humingi kami ng wisdom, humingi kami ng knowledge, Lord, ng discernment, na maintindihan namin yung salita mo. Lord, patuloy na binubuksan namin yung puso namin, yung isip namin, Lord, yung taingan namin, Lord, at humingi kami ng patawad, Lord, sa lahat ng kasalanan na nagawa namin. Alaman namin na to hindi, Lord, kung napiringan man kami ng kasinungalingan ng kaaway, patuloy na I speak freedom sa bawat isa in Jesus' name. Maging open yung ears namin, Lord, sa katotohanan ng salita mo. And Holy Spirit, our great teacher, our master, Jesus, our rabbi, patuloy na samahan mo kami, Lord, pangunahan nyo nga po ako na ibahagi yung mensahe ito ng malinaw, Lord, ng tama, ng naaayon sa Bible, maging founded yung mensahe na to ng Word of God in Jesus' name. Hindi kami maligaw, maging malinaw yung mensahe at maging maayos po yung flow ng service na ito. Thank you, Lord, for this message. Patuloy na sa'yo namin binabalik yung pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Yan. So handa na po natin yung ating mga Bible at yung ating mga notebook. So tayo po, tama po ba? Ito po ay bagong pong series natin for the month of February. So ang series po natin ngayon ay yan. So series po natin ngayon ay Lead by Following
Jesus. Ano daw po? Lead by following Jesus. So, parang inaantok pa yung bawat isa, dahil ba malamig? Malamig po ba? Yan. True, malamig. Sino hindi naligo? Ako, hindi ako naligo kanina. Nagpunas lang. So, title po natin ngayon ay Talmudim. So, ano po ibig sabihin ng Talmudim? Disciple. So, mamaya mas may explain pa natin siya. At ang objective po natin ngayon ay, yan, sorry lang po, inaayusan po yung ating PowerPoint. So, ang objective po natin ngayon ay maunawaan ang kahulugan ng pagiging disciple, ang tunay na sige nga po, sabay-sabay nga po nating basahin para magising tayong lahat. 1, 2, 3. Maunawaan ang kahulugan ng pagiging disciple, ang tunay na pagsunod, hindi lamang sa kaalaman, kundi sa pamumuhay at pagtulog sa Kanya. Amen. At bago po tayo mag-start, may question po ako sa bawat isa. So, sino po dito merong isang tao na sinusundan or fina-follow at gusto mong tularan yung tao na to? Yan. Sino dito nagfe-Facebook? Nag-YouTube. So, sino yung isang paborito mo na fina-follow mo? Sino? Ako si Panlasang Pinoy. Kasi natuto ako magluto ng spaghetti. Kaya lagi ko niluluto spaghetti tuloy. Pasta. Kayo, sino yung isang tao na fina-follow niyo sa social media? Sino? Kamang yan. Parang naririnig ko nga yan. Yan. Bakit nyo pina-follow? Kasi magaling magluto. Kasi di ba nakikita natin, meron silang talent, magaling sila sa isang bagay. Tapos tayo din, dahil fina-follow natin sila, parang gusto rin natin na maging katulad nila. Oy, si Paas yun talaga naman. Oh, si Ate Charis talaga eh. Ako yung leader ko. Nagpalakas pa. So yan. Sige. Diretso na po tayo sa ating mensahe. Paki-flash nga po ng key verse natin ngayong gabi. Pasensya na po, parang angongo ng boses ko ngayon. So, ang verse po natin ngayon, pwede po bang sabay-sabay po nating basahin? Yan po ay nasa Matthew 10:24 to 25. 1, 2, 3. The student is not above the teacher, nor a servant above his master. It is enough for students to be like their teachers and servants like their masters. If the head of the house has been called Beelzebul, how much more the members of this household? So Tagalog naman po para mas maintindihan natin. Sige po. So, walang Tagalog. Hindi ko ata na ano yung Tagalog yan. So, basahin ko po yung Tagalog. Sabi dito, walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. So sino dito nakabasa na ng chapter nito sa Matthew? Yan. Ano po yung context nito? Sino po yung nagsasalita? Si Jesus. So sino po yung mga kausap niya? Yung 12 disciples. So dito yung pinatawag niya yung mga 12 disciples niya. Tapos kinommission niya na yung 12 disciples para i-extend yung ministry niya, para magpalayas ng demonyo, para magpalaya. At binigyan niya yung authority yung 12 disciples. At para din, spread yung gospel, yung kaligtasan. Saan po specifically? Sa mga Israelita po. So specifically sa mga Jewish people. So sino po? Para kanino po? Sa mga taga-Israelite. So yung audience po pala ni Jesus dito is mga Jewish. So ngayon, pag-aaralan natin, isa sa mga known culture ng mga Jewish people, at kasi yung mga 12 disciples, di ba, Jewish din sila. So, paki-flash nga po. Sige po. Sabi po dito, Jesus was speaking to a Jewish audience, where discipleship meant choosing one teacher to
to follow closely. So ganito pala yung mga Jewish, no? Kapag hindi sila namimili ng maraming teachers. So for example, di ba sa atin marami tayong teachers na marami tayong pinakikinggan. Sila, isa lang yung pinipili nila. Ilan daw po yung pinipili nilang teacher? Isa. So yun talaga yung fina-follow nila. So ngayon, malalaman natin, bakit kapag namili sila ng teacher, iisa lang. Next slide po. Yan. Sabi dito, they will research that teacher's reputation for ability to rightly discern the meaning of the scriptures and explain them. That is their ability to pass forward what the scriptures have taught them. Kasi, sabi dito, ano sila, ang tawag sa Tagalog, Tita Neng, mapili sila. Hindi sila basta-basta nakikinig sa ibang teachers yon, parang pihikan sila. Kasi sabi dito, nire-research muna nila. So hindi sila, basta, kumbaga tayo, hindi tayo, pag nakakakinig tayo ng preaching, hindi agad natin sinishare sa Facebook, sa social media. Titingnan muna natin, sino ba tong preacher na to? Ano bang meron dito sa preacher na to? At tinitingnan nila, kung kaya ng teacher na to, i-discern yung totoong meaning ng Word of God na binabahagi nila. Hindi lang basta nakarinig ng verse, ay tama, amen. Pero tinitingnan nila yung tamang context ng Bible, ng Word of God. At hindi lang yon, yung kakayanan din ng preacher or ng teacher na yon na i-explain in a way na maiintindihan nila. Kasi mahalaga sa kanila yun eh. 'Di ba? Naiintindihan ng teacher, at the same time, kaya nang i-explain nang naiintindihan ng lahat. Amen po, na-gets po natin, malinaw. Yan. So next po dito, yan. Pasok, Tita Neng! Pang Tita Neng kasi to, di ba? Sabi ko, ano ba to? Sabi ganyan. So, ayun yung topic natin, di ba? Ano pong title ng topic natin ngayon? Talmudem. Anong ibig sabihin po ng Talmudem? Disciples. So kapag disciples, madami, plural. Paano naman kapag isa lang? Hindi, diba? Talmudem, plural. Kapag singular, kapag isa lang, Talmud. So ako, Talmud. Tayong lahat, we are Talmudem. Amen. Very good. Yan. So sabi dito, the Talmud refers to the body of Jewish religious writings, which includes. So, ayan, ni-research ko siya, at maano pala siya, masyado siyang malawak. Pero sa ngayon, ang pagtutuunan natin ng pansin is yung Tanakh or yung Old Testament. Yan. So sabi dito, Talmud refers to the body of Jewish religious writings, which includes Torah. Ano daw po yung Torah? The law. Ano po yung books of Torah? Sige nga po kung natatandaan natin. Genesis. Amen. Tama, Tita Neng. Ilan po yan? Ilan po yung book of Torah? 5. Very good. So next naman po is Nevi'im. Tama po ba pronunciation? Nevi'im. Yan. So ano naman po ito? Refers to the body of Jewish religious writing, which includes, ano naman po yung Nevi'im? Yung prophets. The prophets. Sino po yun? Madami eh. Joshua, Judges, Samuel, Kings, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and the 12 minor prophets, Hosea to Malachi. At next po is Ketuvim, the writings. Yan. Ito naman po, ay nauna pala, magkaiba. So ito naman yung wisdom scrolls. So ano po yan? Yung Proverbs. Sige nga po, bigyan nyo nga po ako ng example. Proverbs, Psalms, Job. So hindi ko po siya sinulat dyan. Ayan. Suggest ko po mamaya pag uwi natin, assignment, tayo mismo, i-search natin, ano ba yung Torah, ano ba yung Ketuvim, ano ba yung Nevi'im. Kasi kapag tayo nagre-research, kapag tayo nagsusulat, mas natatandaan natin. Amen po ba? Amen. So, kapag pinagsama-sama natin yung Torah, Ketuvim, Nevi'im, sila yung bumubuo ng Tanakh or ng Old Testament. Ano po yung Tanakh?
Old Testament. So, Torah, Ketuvim, Nevi'im, sila yung bumubuo ng Old Testament. So, sabi dito, the Talmud also includes related religious texts such as the Mishnah. So, ang ibig sabihin pala ng Mishnah, kasama siya doon, napapaloob siya sa Talmud. Yan. So, ibig sabihin pala ng Mishnah means to study by repetition. So, isa to sa mga oral laws ng mga Jewish people na kapag nag-aaral sila, hindi lang nila binabasa ng isang beses. Di ba tayo pag nag-devotion, minsan basahin natin yung isang verse, ayan ako, guilty rin ako dito, tapos iniiwanan na natin. Pero sila, kapag binasa nila yung isang chapter, binasa nila yung verse, binasa nila yung Bible, talagang inuulit-ulit nila. Kasi sabi nga, study ng ulit-ulit hanggang sa maintindihan nila yung Bible. Kasi nga, di ba sabi natin kanina, mahalaga sa kanila na naiintindihan nila yung context, nadidiscern nila yung totoong meaning ng Bible. Amen? Amen. So, sino dito magmimish na namamaya to study by repetition? Amen. So, next po tayo. Next slide. Yan. So, sabi dito, following Jesus. Ngayon, compare naman natin yung students versus disciples. So, di ba kanina kinwento natin, sino yung audience ni Jesus nung time na to? Jewish people, mga Israelites. So, sabi dito, si Jesus pala ay merong dalawang audience. Di ba? Jewish people, nahati sila, students versus disciples. So, ano yung pinagkaiba nila? Sabi dito, ito po ba yun? Yun na una. Yan. Yan. Sabi dito, parang hindi ito. Next nga po. Sige. Sige po, basahin ko na lang dito. So, meron two types of followers pala si Jesus. Diba? Parang may dalawa tayong types of followers. May haters, tsaka may supporters. So, si Jesus naman po, may two types of followers siya. So, merong students. So, students, sabi ng meaning, ano yung pag-student? Sabi dito, wanted to know what their rabbi knew. So kapag student pala, ibig sabihin, gusto lang nilang matuto. Nakikinig sila kay Jesus, pero ang pakay nila is gusto lang nilang malaman kung ano ba yung tinuturo ni Jesus. Ano daw po kapag student? Gustong matuto. Gusto nila malaman, maintindihan yung tinuturo ni Jesus. So yung pangalawa is yung disciples. Sabi dito, yung disciples daw wanted to be who their rabbi was. Ibig sabihin, gusto nilang maging katulad ni Jesus. Sinusundan nila si Jesus, nakikinig sila kay Jesus, gusto nilang matuto para maging katulad sila ni Jesus. So nakita po natin yung difference. Amen. So ngayon parang na-assess ba natin yung sarili natin? Student ba ako? O disciple? Kasi di ba lagi nating sinasabi, I am a disciple of Jesus Christ. At ngayon nakita natin, ano ba yung meaning ng student at disciple? So ayan, tayo po ang makakasagot niyan kung tayo ba ay talagang student or disciple ni Jesus Christ. So ito, ngayon pa lang, so ayun nga, Jesus has both kind as well. Sabi dito, people who can quote what He says but don't necessarily follow Him closely or in some cases at all, regardless of their knowledge. So ito yung mga students. So ito yung mga tao na kayang-kayang bigkasin yung Bible. Kabisado yung Bible, kabisado yung history ng Bible, pero hindi nila ina-apply. Hindi nila ginagawa kung ano yung nasa Bible. Hindi nila sinusunod si Jesus. Ito yung mga students. At ito naman yung mga disciples. Sabi pa dito, tayo pala, we are not to be mere students, but Talmudim, meaning sons of the Talmud. So dapat pala, hindi lang tayo basta nagiging students. Hindi lang tayo basta nag-aaral ng Word of God. Mahalaga na yung natututunan natin sa Sunday worship, sa Disciples Night, talagang nakikita sa atin, ina-apply natin, ginagawa natin, at nagiging katulad tayo ni Jesus. Ano daw po yung sons of Talmud, ibig sabihin, people of the word and followers who go so closely behind Jesus that the dust from Him going ahead us covers us. So ito po ay Jewish na
saying na sa sobrang pagsunod ng isang disciple sa kanyang master o rabbi, ultimo yung alikabok nung kanyang rabbi or master ay napupunta sa kanya. So parang sa atin, sa sobrang pag-follow natin kay Jesus, nakakamukha natin siya. Pag nakakita tayo ng ibang tao, siguro sa atin is nagiging remembrance tayo ni Jesus Christ. Yorn, gusto po ba natin yorn? Amen. Amen. So next slide po. Ayan, nasa application na pala tayo, ang bilis. So ano po yung application natin? Sabi dito, number 1, gayahin si Jesus kung paano siya naghanda. So, paano ba naghanda si Jesus? Di ba kahit Diyos siya, di ba, bumaba siya dito sa lupa. Talagang siya yung nag-set ng example. Di ba, founded siya ng word ng Father, nagpe-pray siya, nagfa-fast siya. Kasi nakita niya na yung mga Jewish people, yung mga tao, nakita siya as rabbi, as their great master, as their great teacher. At alam ni Jesus na mahalaga yung testimony niya para hindi matisod yung mga tao. So, ganun din pala tayo. Kaya mahalaga na hindi lang tayo nagiging student. Kasi, di ba kahit gaano kaganda yung Word of God, kung hindi nakikita ng tao sa atin na sinusabuhin natin, hindi natin nakikita si Jesus, parang kahit anong ganda niya, hindi sila maniniwala, hindi sila makikinig. At ako din, gusto ko lang mag-testimony. Kasi siguro ilang beses ko nang na-sharean yung family ko. Di ba? Siguro mga 10 times na. Pag sinishare ko nga na nakapag 4SL ako sa family ko, sasabihin ni Pas, nakapang ilang 4SL mo na yan sa family mo. Siguro mga 10 times na. Tapos sabi ko, oo nga no. Pakailang ko na ba to? 4SL ko na, di pa rin sila tumatanggap. Parang di pa rin sila, wala pa rin nangyayari. Siguro yung 8 times noon, pag nagpa-4SL kami, tapos nagpapanalangin ng pagtanggap, hindi sila nakikinig sila, pero tawa lang sila ng tawa. Joke ba to? Sabi ko, Lord, ba't ganito? Ay, nila tanggapin yung salita mo. Pero hindi ko nakita na kaya pala sila ganun. Kasi hindi nila nakita sa akin yung sinishare ko. Hindi nila nakita sa akin si Jesus. Kaya kahit, di ba, kahit ang ganda ng message, di ba? Sabi nga nila, right message pero wrong messenger. Kaya hirap tayo mag-share, 'di ba, sa family natin kasi kilala nila tayo. Hirap tayo mag-share sa friends natin kasi kilala nila tayo. 'Di ba? Pero ayun, sana wag tayong ma-condemn na hindi nila sharean kasi pwede nating ipakilala ulit yung sarili natin sa kanila as talmudim, as disciples. 'Di ba? Pakita natin kung dati nabubuhay tayo sa kasalanan. Pakita natin kung paano tayong binago ni Jesus. At ayun, praise God, nung di ba, 8, 10, ilang beses ko silang hinayuan? 10, mga 10. Nung 8, di ba, hindi nila ako pinansin, pinagtawanan lang nila ako. Namimilit, kayo na nga lang sinisharan ko, ayaw nyo pang Pero nung mga pangalawa, praise God, kasi doon nila parang sineryoso yung Word of God. Doon sila tumanggap. Though may isa pa rin na hindi tumanggap kasi di ba hindi mo naman siya maiiwasan. Doon ko natutunan na kailangan ko pa talagang magbago. Kailangan ko pa talagang ayusin yung testimony ko. Kailangan kong patuloy na sundin si Jesus at i-apply talaga yung Word of God sa buhay ko. Kasi may mga tao na hindi lang nawiwi ng salita, pero gusto nila nakikita nila sa atin. Amen. Yan, isipin natin yung mga na-share natin, nakakilala natin na hindi tumanggap. Baka kasi nakita nila tayo as students. Alam lang natin yung Bible, pero hindi tayo disciple. Hindi natin fina-follow si Jesus. Yan. So, number 2 is mag-disciple ng ibang tao para magaya din nila si Jesus. So, tulungan natin yung ibang tao. Katulad ni Jesus, di ba gusto nating i-follow si Jesus, gusto natin maging disciple, magdi-disciple din tayo ng ibang tao. Hindi tayo matatapos sa 4SL, pero tsatsagain natin sila sa consolidate, sa cell group, para sila din, ma-follow din nila si Jesus. At syempre, aayusin natin yung testimony natin, yung life testimony natin, para hindi nila tayo kakatisutan. Amen?
Amen. Kaya po ang conclusion po natin ngayon ay mahirap. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3. Mahirap. Amen. Mahirap bang maging disciple? Di ba mahirap? Mahirap magbago. Mahirap iwanan yung kasalanan. Mahirap maging katulad ni Jesus. Di ba? Kapag sa sarili lang natin. Kaya kailangan natin ng banal na espiritu. Kailangan natin ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang magiging teacher natin, ang magiging guide natin. At ang Holy Spirit ang mag-e-empower sa atin na magbago at tulungan din na i-disciple yung ibang tao. Kaya po napakahalaga ng devotion natin, napakahalaga ng Word of God, napakahalaga na naiintindihan natin yung Word. Kasi di ba kapag naiintindihan natin yung isang bagay, mas madali siyang gawin. Hindi tayo maliligaw. Amen. Amen. So, ngayon, sino dito gusto na maging student? Wala. Sino na dito gusto mong maging disciple? Amen. So, yun lang po yung ating mensahe. Maraming salamat po sa bawat isa. Sige po, minsan pa po nating palakpakan si Lord kasi nakaka-amaze po yung Lord talaga sa buhay ni Armit. Actually, bago sa akin kasi yun eh. Siguro iba sa atin yung pagkakaiba ng student and disciple. Yung student is yung marami lang alam. Pero yung mga disciple, yung gustong maging katulad ni Jesus Christ. Baka minsan kasi ang definition natin ng disciple is maraming tayong alam sa Word of God. Diba? Or baka sometimes akala natin disciple na tayo porque nag-devotion tayo. Diba? So, napakalaking, ang tawag dito, napakalawak na pagiging disciple ni Jesus Christ. Yung number one din is yung gusto natin talaga maging kamukha niya. So, kamukha ba tayo ni Jesus Christ? Tignan mo yung katabi mo. Sabi niya, amen ba? Ano na sabi sa katabi niya? Mukha ba ni Jesus Christ? Nakikita ba natin si Jesus Christ? Nakakatawa kasi tinutuwid tayo ni Lord. Tama ba? May mga ginagawa sa atin si Lord na or may mga nare-receive tayo sa gabing ito na oo nga, dapat talaga maging totoo kong disciple ni Jesus Christ. Kasi marami talagang tao, actually may mga taong nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. As in, iniisa-isa nila yan. Mayroon din ako mga kakilala, kabisado nila yung verse, sinasabi nila to, ayan, mga verse na yan. Pero hindi naman na-apply sa buhay. Or wala sa Lord. Marami lang talaga. Kasi kaya nating mag-aral eh. Meron tayong talino. For example, yung ano ba yung mga books na binabasa niyo nung high school? Ha? Pocket book ba? This is school, di ba? Yung mga El Filibusterismo, ano ba? Basta lahat ng book, kaya nating aralin yun at alamin lahat ng meron doon kasi may talino tayo. Ang mga tao, kaya din nilang pag-aralan yung Bible, lahat ng mga nakasulat doon, pero hindi lahat ng tao ay kayang gawin kung ano nakalagay sa Bible. Di ba? For example, nagbasa ka ng patungkol sa mekaniko, kaya mo lang pag-aralan, basahin yun, pero hindi mo kayang gawin yun. Di ba? Yung pagiging disciple ni Jesus Christ talaga nakakatawa kasi hindi naman tayo pinapahirapan ni Jesus ng Lord para malaman natin kung paano maging disciples. Ang gusto lang sabihin ng Diyos sa atin, gayahin mo si Jesus Christ. Sabi po sa verse sa Matthew 16 or Matthew 16:24, then Jesus said to his disciple, if anyone wishes to follow me as my disciple, imagine niyo sa disciple lang niya sinasabi, ba? Kasi baka mamaya mayroon ding mga student lang. Sabi dito, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself. Kung gusto talaga na sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo akong maging gusto mong maging alagad ko, parang ngayon gabi na imagine ko, kung gusto mong maging katulad ko,
Sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo akong gayahin, ang sabi niya, kailangan mong i-deny yung sarili mo. Ang pagiging kamukha ni Jesus Christ is pagdi-deny ng sarili mong kagustuhan. Ibig sabihin, hindi na yung sarili mo yung sinusunod mo. Kahit na parang ito kasi yung gusto mong gawin eh. Meron kang isang sitwasyon sa buhay mo na parang, ito, gusto mo to, pero ito yung gusto ni Lord. Ngayon, ano pipiliin mo? Yung kagustuhan mo ba o yung kagustuhan ni Lord? Kapag pinili mo yung kagustuhan mo, hindi mo dinidina yung sarili mo. And hindi ka disciple, sabi ni Jesus Christ siguro, hindi mo ako ginagaya. Gusto mo sumunod sa akin pero ayaw mo akong gayahin. Kasi sinusunod mo yung kalooban mo. Kaya sabi niya, kung gusto mong maging tunay kong disciple, aalisin mo na yung sarili mong kagustuhan. Kaya nga yung verse kanina sa devotion ko, it is no longer I that lives, but Christ that lives in me. Hindi na ikaw yung nabubuhay eh. Si Jesus Christ na nasa iyo. Pinamumuhay mo na yung buhay na dapat na meron ka dahil sa pagliligtas sa'yo ng Panginoon. Sabi dito, deny himself or set aside selfish interest. Para lang sa'yo yun. Ibig sabihin kasi, mas aalisin mo yung sarili mong kagustuhan na para sa'yo lang yun eh. Parang sa tingin mo, mas okay sa'yo yun eh. Pero dahil ito yung pinapagawa ni Jesus Christ, ito yung gagawin mo. Dinideny mo yung sarili mo. Inaalis mo yung kagustuhan mo para makasunod ka kay Jesus Christ. Masabi talaga na ikaw ay disciple niya. And take up His cross, expressing a willingness to endure whatever may come. Grabe yun, di ba? Yung pagte-take up ng cross, yung pagpasa natin ng krus, ay hindi lang naman once. Kasi nga sa ibang salin yan, take up His cross daily. Meron tayong daily, meron tayong cross daily, meron tayong pinapasa na krus every day. Yung sabi dito na willingness to endure, kaya mo pa rin magpatuloy kahit ano yung nangyayari. Iyon pala yung ibig sabihin talaga ng pagiging kamukha ni Jesus Christ. Kaya mong magdire-diretso. Everyday, kaya mong pasanin yung krus mo everyday and follow me, believing in me, conforming to my example, and in living. Diba? Napakaganda na yung ating kung paano talaga namumuhay si Jesus Christ. Ganun din dapat tayo. Abi dito, and if need, suffering or perhaps dying because of faith in me. Hanggang kamatayan yan. Di ba nga, kung sabi nga na Jesus Christ, yung ginawa nila sa akin, gagawin din ng iba sa atin. Yung pag-persecute sa Kanya. Kung napatay si Jesus Christ, maaaring pwede rin tayong patayin. Ganun ka hanggang kamatayan yung pagsunod, yung pag-follow kay Jesus Christ. Sino pa gustong maging disciple ng Jesus Christ? Parang humihina. Parang humihina na. Sino pa yung gustong sumunod kay Jesus Christ hanggang kamatayan? Sa mga nasa online po, di ba? Everyday ng buhay po natin is a test para makita kung tayo ay disciple ng Jesus Christ. Even sa maliliit na bagay. Tandaan po natin yan. Inaantok ka pa, parang feeling mo ayaw mo pang mag-devotion. Test yan eh. Parang, at sabi nila, ano pipiliin mo? Matutulog ka pa o time na ng devotion mo, mag-devotion ka? O may core group ka, ano pipiliin mo? Yung sarili mo ba o yung core group mo? May mga test si Lord para matest, masubukan kung tayo ay totoong disciple. At kung gusto talaga nating maging talagang totoong disciple ni Jesus Christ, every detail ng buhay natin na gustong paggawa sa atin ng Panginoon, susundin natin. In short, 100% surrender sa Panginoon. Sobrang ganda kasi nung, alam po yung vision ng church natin. Sige nga. Be a disciple and make disciple. Sino yung unang-unang naging disciple? Ha? Hindi sa Bible. Si Peter. Sino pa? Alam niyo po, ngayon lang naman na-realize ko. Siguro, para sa akin lang, to version ko lang. Si Jesus Christ yung pag-unang naging disciple kasi sumunod siya sa Ama. Hindi siya makakapagturo. Sabi nga niya, yung pagkain ko sundin yung kalooban ng Ama. Hindi niya kayang magturo, dapat sumunod kayo sa akin. Siya din mismo, kaya niyang i-preach yung kasi siya mismo masunurin sa Ama.
Diba? Kaya siguro yun yung vision natin, be a disciple and make disciple. Kasi mahihirapan tayong mag-make ng disciple kung tayo mismo ay hindi disciple. Ngayon, bakit minsan nagdedire-diretso pa rin tayo kahit di tayo disciple? Kasi baka ang napoproduce natin is mga teacher, ay mga student lang. Diba? Pwede pa lang nadadagdagan ka pero ang napoproduce mo is student lang. Diba? Ang gusto ng Panginoon is, sabi nga sa vision natin, be a disciple. Una, tayo muna. Tayo muna yung maging disciple. Ano ibig sabihin ng pagiging disciple natin sa church? Masunurin tayo sa ating leader. Una kay Pas M, and then next, sa mga leader. Kasi yung primary, dapat masunurin kay Pas M. Pero dapat yung mga nasa ilalim, baka mamaya masunurin lang kayo sa leader niya, pero kay Pas M, hindi. Diba? Hindi naman namin leader si Pas M. Hindi. Lahat. Una si Pas M, and then yung primary, dapat masunurin kay Pas M. And then yung under ng primary ay dapat masunurin. Ay yung sa mga primary, sa mga leaders. Ganun pong pagiging disciple kasi hindi ka makakapag-make ng ibang disciple na sumusunod talaga kung ikaw mismo ay hindi masunurin. Tama po ba? Mahirap magturong magmaneho ng sasakyan kung ikaw mismo hindi ka marunong magmaneho. Tama po ba? Kaya gusto ng Panginoon na paging masunurin yung bawat isa sa leaders. Minsan, meron tayong mga disagreement. Siyempre, hindi maiwasan na hindi ka nag-agree sa leader mo. Pero leader mo pa rin yun eh. Tama ba? Tinuro na natin ito ng mga nakakaraan. Yung mga times na hindi ka mag-agree sa bagong panukala ng church, di ba? May ganito. Nalala ko nung una-una yung balasik. Sabi, bakit ba kailangan pa magbalasik? Bakit ba kailangan ganyan? Kailangan ba 7 devotion, attend service? Nasa Bible naman. Tama, mali. May mga, minsan hindi mo maiintindihan, pero magugulat ka na lang kapag sinunod mo, ay, oo nga, no, effective pala tong balasik na to. Sabi niya, bakit pa kailangan pa mag-fill out? Bakit pa kailangan ka maglagay sa naalala ko yung voice record ni Pas M. Minsan nakala natin, baliwala lang yung pag-record, pero paano ka nga mamamonitor kung totoong nagde-devotion ka? Kung totoong ginagawa mo yung 7 duties of Christian? Kung walang monitoring, tama ba? Kunwari, sinabi ni Myra, naka-7 devotion po ako kahit wala akong score doon. Paano natin monitoring, di ba? So, everything na pinapagawa sa atin, sa church, and ng mga leaders natin, is pagiging disciple yun. Hinuhubog tayo para maging totoo tayong disciple. Sometimes man, hindi tayo nag-agree, pero pagka ang pinapagawa sa iyo ay laging patungkol sa Panginoon, para sa ikakabuti natin, okay yun. Pero pag pinagnanakaw ka na ng leader mo, di ba, kunwari, si Krisha, mga primary ko. Sino may mga primary ni Krisha dito? Punta kayo sa labas, maghayo kayo, tapos mamigay kayo ng sobre. Maniningil kayo. Hindi ganun. Hanggat ginapagawa, nasa salita ng Panginoon, gawin mo dahil yun yung kalooban ng Panginoon. Diba? Hanggat hindi ka pinapagawa ng kasalanan ng leader mo. So, ganun din. Kapag ginagawa natin yung sinusunod natin yun, and then someday, magiging ganun din tayo. Sino sa inyo, ito pala, kung ano yung ginagawa mo sa leader mo, iyon yung gagawin ng member mo. Tandaan niyo po yan. Kung paano mo tinatrato yung leader mo, kung paano mo siya sinusunod, or kung paano mo siya sinasaway, magiging ganun din yung mga members natin. Sino po sa inyo gusto mo maging mga members mo masunurin? O dapat masunurin tayo sa mga leaders natin. Amen po ba? Dapat totoo tayong disciple. Kasi mahirap magpalaki ng mga pasaway. Diba? And yung mga pasaway, madalas hindi nagtatagal. Siguro nga, yung mga student, dahil nga doon lang sila, more on knowledge lang sila, hindi talaga sila tatagal. Pero ang totoong disciple ng Panginoon, tatagal. Kaya kung nandito ka ngayong gabi, sabi mo sa katabi mo, congrats kasi nandito ka pa din. Isa kang tunay na disciple. Diba? Sobrang dami mo nang pinagdaanan pero andito ka pa din. Diba? Ang dami mo lang struggle pero Lord, hindi. Gusto ko pa rin manatili. Alam niyo parang katiting na lang yung hinahawa ko. Nakahawa ka na lang sa miswa. Parang gano'n, diba? Babagsak ka na. Diba? Pero andiyan ka pa rin sa Panginoon. Ibig sabihin nun, talagang sinusubukan mo maging disciple ni Jesus Christ. Diba? Yung naghahayo ka pa din kahit na parang
ang dami mong rejection, lahat ng hinayuan mo, tinanggihan ka. Pero sinusunod mo pa rin, hindi. Gusto ko pa rin sumunod sa Panginoon. Parang kahit wala ka ng pera, zero balance ka na, pero Lord, hayo ko ngayon, kailangan pumunta rito, kailangan mo pumunta dito. Dire-diretso ka pa rin. Pinapatunayan mo, Lord, gusto ko pong maging talagang katulad mo. Gusto kong sumunod kahit saan man. Diba? And alam niyo po, yun pong ginawa ng Panginoong Jesus ay ginawa niyang example para pamarisa natin. Na ibinigay niya yung lahat hanggang kamatayan. Ganon din yung gusto ng Panginoong Jesus. Ibigay mo yung lahat hanggang kamatayan. Kaya po ba nating ibigay sa Panginoon? Kaya po ba nating ibigay yung buong buhay natin sa Panginoon? Parang, teka lang. Nagdududa na. Kaya po ba nating ibigay ang lahat-lahat sa Panginoon? Kaya po ba nating sumunod sa Panginoon kahit na may mga persecution na? Diba? So tayo po lahat ay tumayo. Nakakatawa yung sinabi ni Armin kanina, kung parang sa tingin mo, huwag tayo makondemn kung minsan pumalpak tayo lalo sa family, yung parang hindi mo napakita na Christian ka, napakita mo na may sungay ka, di ba? Pero kaya nating bumawi. Amen po ba? Lahat ng tao ay may chance na makabawi. Sa ating mga family, sa mga kaibigan natin, kung minsan hindi tayo naging mabuting halimbawa sa family natin or sa mga friends natin, katrabaho natin, pwede tayong bumawi. Sabi mo sa katabi mo, babawi tayo. Diba? Hindi tayo kayang i-define ng nakaraan natin. Diba? Hindi ka magiging, ganito ka na nakaraan, ganito ka na forever. Hindi. Kaya mong magsimula ulit. Kaya mong bumawi sa kung nakaraan. Sino dito aamin ng mga nakakaraang buhay mo, ikaw ay student lang? Yung marami ka lang alam pero hindi nasunod. Taas kamay. Ayan. Hanggang ngayon, sino yung gano'n? Joke lang. Sino gustong maging totoong disciple ni Jesus Christ? Handang isuko ang lahat. Alam niyo po, tandaan niyo po lagi ito, lahat ng nagbibigay ng buhay sa Panginoon, siya yung magkakamit nun. Pero pag iningatan mo yung buhay mo, hindi mo binigay sa Panginoon, lalong mawawala yun. Tandaan po natin lahat yun. And walang pumili sa Panginoon na nasayang. Na Lord, sige, pipiliin kong maglingkod sa'yo, tas hanggang dulo, pinili mong maging tapat sa Panginoon, tas masasayang. Hindi. Walang ganun. Dahil tapat ang Panginoon sa kanyang salita. Na kapag ka naging faithful ka, siya yung bahala sa'yo. Kapag pinilit mong ginawa mo pa rin maging disciple na, siya yung bahala sa'yo. Amen po ba? Tayo po lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, dahil nandito ka ngayon sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin, Panginoon, upang kami ay maging disciple mo, Panginoon. Lord, sa gabi ito, humihingi po kami ng tawad kung sa mga nakaraang life namin o moment ng buhay namin ay hindi kami nagiging totoong disciple mo, Panginoon. Patawarin niyo po kami at linisin mo kami ng banal mong dugo. Sa oras na ito, Panginoon, kung meron mga parts sa buhay namin na hindi namin nasusunod or hindi namin na yung sarili namin, Lord, patawarin niyo po kami sa oras na ito. Kung may mga times na mas pinipili namin yung sarili naming desisyon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na talagang maging servant mo, maging disciple mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Dahil yung biyaya mo ay sapat, Panginoon, sa amin. Lord, enough yung grace mo, Panginoon, para mabago kami, Panginoon. At hindi na muling bumalik sa dati namin pagkatao, Panginoon. At Lord, dalangin po namin sa gabing ito, gawin mo kaming mga alagad mo, Panginoon. Gawin mo kaming masunurin, Lord, sa lahat ng sitwasyon. Gawin mo kaming masunurin, Panginoon. Mahirap man yung sitwasyon namin, Panginoon. Maging hanggang kamatayan man, Panginoon. At sa pag-awit po natin ng awit na ito, gawin po natin itong prayer na, Lord, gawin niyo po akong servant mo, gawin niyo po akong
talagang totoong lingkod mo, Panginoon. Na kahit saan ka pumunta, Panginoon, ay pupunta ako, Panginoon, at susunod ako sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. At yung life ko na ito, yung pagbibigay ko ng buhay sa iyo, ay deserve mo, Panginoon. Yung pagbibigay ko ng 100% ay deserve mo. Sige po, patuloy nating awitan ang Panginoon, my Jesus, my Lord. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you, Jesus, for all eternity. Make me a servant heart. Make me a servant, my heart's ever true. Leaning to the cross. Awitin po natin, gawin po nating panalangin sa Panginoon, my Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my Thank you, Jesus. wherever you go. Wanna be by your side. No Lord, gusto po naming mamuhay sa iyo, Panginoon. Christ living in me. Gusto po naming maglingkod, Panginoon. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant. Sige po, sa huling pagkakataon, awitan natin ang ating Panginoon, my Jesus, my Lord. Clinging to the cross. Oh, Jesus, my Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, Lord, ito po yung dalangin ng puso namin, Panginoon. Ang masunod ka namin, Panginoon. but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Leading to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Lord, gawin niyo po kaming mga faithful na follower mo, na mga disciple mo, Panginoon. Lord, alam namin na hindi ito madali, pero sa tulong mo, Panginoon, magagawa namin sumunod lagi sa iyo, Panginoon. Gawin niyo po na ang aming mga puso ay laging handang maglingkod at sumunod sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Lord, ano man pong mga selfish desire, Panginoon, we rebuke it in Jesus' name. Lord, dalangin namin na yung mind namin, yung heart namin ay lagi naka-inline sa salita mo, sa kalooban ng Panginoon. Lord, turuan niyo po kami maging tulad mo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Kung meron man kaming dapat gayahin, ikaw yun, Panginoong Jesus. Kung meron man dapat kami sundin, ikaw yun, Panginoong Jesus. Every area, Lord God, hawakan mo, Panginoon, sa aming buhay.
Gawin niyo po kaming masunurin, Panginoon. Mahirap man, Panginoon, ang sitwasyon namin. Gawin niyo pong masunurin ang aming puso. In Jesus' name. Thank you, Lord, dahil nagbigay ka ng example kung anong dapat namin gawin dito sa lupa, Panginoon. Salamat, Jesus Christ, na ikaw mismo ay binigay mo yung buhay mo, lahat-lahat mo para sa amin. Kaya Lord, dalangin po ng puso namin na maibigay din namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Maibigay namin yung best namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Mabigay namin yung best namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, dahil bawat isa po dito, Panginoon, ay hindi mananatiling student lang. Pero bawat isa dito, Panginoon, ay magiging totoo mong disciple, Panginoon. And mag-make disciples, Panginoon, ng bawat isa na narito, Panginoon. Makakapag-create kami, makakapag-raise up kami ng maraming disciple, yung totoong disciple mo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord God, dahil ito po yung hinanda mo sa aming church, sa bawat isa sa amin, na maging fruitful, na mag-multiply, na maduplicate ka namin, Panginoon, sa mga disciple namin, Panginoon. Salamat sa gabing ito, Panginoon. We pray na dali namin ito sa buhay namin, yung natutunan namin sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. And dun po natatapos. Salamat po sa lahat ng nakasama natin sa live. And we pray na makasama namin po kayo dito sa church, sa ating physical church. And next Sunday po, see you po sa ating Sunday worship service. Tayo po lahat ay mag-picture. Punara po tayo.